Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, July 1, 2024. Ako si Daniel Castro at ito ang Balitang A to Z. May dagdag sahod na! 35 pesos na aumento kada araw sa minimum wage earner sa Metro Manila, aprobado na. Pero labor groups umalma, tinawag na insulto ang baryang dagdag sahod. Dalawang mangingisdang Pinoy napuruhan matapos humabog ang makina ng bangka sa West Philippine Sea. Chinese Coast Guard sa halip na tumulong, hinarang pa ang rescue operations ayon sa Philippine Coast Guard. Dapat pangalanan niya itong taong to, ibigay niya yung nalalaman niya. Dating miyembro ng gabinete na lumakad umano ng lisensya para sa mga illegal na pogo. Dapat nang ilantad ng PAGCOR, hamon ni na Senators Sherwin Gatchalian at Migs Zubiri. Nawala ka kay Inday, idaming kanya na gusto. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, itinangging may planong tumakbong senador sa 2025 elections. Pahayag ng anak na si VP Sara Duterte, huwag umanong paniwalaan. Mga bonggang artworks na mga bilanggo, ibinida, mga kikitain, gagamitin sa kanilang rehabilitasyon. At sa ating balitang showbiz, Nation's girl group na BINI ready to conquer the Big Dome matapos dumugin ang 3-day concert sa New Frontier Theater. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Umalma ang ilang labor groups pati na ang ilang mga manggagawa sa 35 pesos na dagdag sahod sa mga minimum wage earners sa pribadong sektor sa Metro Manila. Ito'y matapos aprobahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng National Capital Region ngayong unang araw ng Hulyo. Anila, hindi man lang ito makabili ng 1 kilong bigas. May balitang A to Z, si Naomi Almojano. Kakarampot at masahol pa sa barya, iyan ang tugon ng ilang labor groups sa kaka-approve pa lang na Wage Order Number NCR 25 na layong dagdagan ng 35 pesos ang arawang sahod ng mga manggagawang sakop ng pribadong sektor. Mas mababa ito kumpara sa 40 pesos wage hike noong nakaraang taon. Ibig sabihin, mula sa 610 pesos kada araw na sweldo, magiging 645 pesos na ito. Habang aakyat naman sa 608 pesos ang kita ng mga nasa sektor ng agrikultura mula sa kasalukuyang 573 pesos. Sa pahayag naman ng Kilusang Mayo 1, isang malaking insulto umano ito sa mga manggagawang Pinoy dahil hindi daw ito nakabubuhay at hindi pa sapat kahit pambili lang ng 1 kilong bigas. Para naman sa Trade Union Congress of the Philippines, ang 35 pesos na idadagdag sa sahod ay walang binatbat kumpara sa kinikita ng mga employer. Sagot ng ilang mga manggagawa, 35 pesos, well, I'm grateful for that. But to be honest and just to be transparent, it's not enough. Kasi lahat ng bagay ngayon nagmamahal na eh. Nalulungkot ako sir sa 35 pesos kasi mahal ang bilihin niya yun sir. Para sa mga may pamilya, kulang yun sir. Sa opinyon pa nila kung magkanong dagdag ang katanggap-tanggap, mga 100 sir, patas na sa manggagawa yun sir. Para masaya bawat tahanan, ihapag sa kainan yung increase na 100 pesos a day. Sana naman po mapagbigyan ng opportunity yung mga hardworking people na itaas pa yung daily wage, which is at least make it 700. Nanawagan naman si Cal Yodi de Guzman kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kung tunay itong may malasakit sa mga manggagawang Pinoy, buwagin niya ang regional wage boards at is-certify bilang urgent ang legislated wage increase sa darating na State of the Nation address ngayong Hulyo. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.
Hinamon ng mga senador ang pinuno ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na pangalanan na ang dating miyembro ng gabinete na pumadrino umano para mabigyan ng lisensya ang mga iligal na pogo. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Hinihimok ni Senator Sherwin Gatchalian ang Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR na agad na pangalanan ang sinasabi nitong dating miyembro ng gabineteng sangkot sa iligal na operasyon ng Pogo. Kasunod yan ng pahayag ni PAGCOR CEO Alejandro Tenco na isang dating miyembro ng gabinete ang lumakad ng lisensya para sa mga iligal na Pogo hubs na sinalakay kamakailan sa Porac, Pampanga at Bamban, Tarlac. Dapat pangalanan niya itong taong to. Ibigay niya yung nalalaman niya at hindi lang siguro pangalanan kundi yung mga dokumentong merong nandoon yung pangalan nitong taong to, iilabas niya rin, no? Para hindi lang hearsay at opinion niya. And I think in the proper forum, Senator Gatchalian, nakasama po natin na yun, we'll be asking Chairman Al Tenco kung sino talaga yun. At syempre mananagot yun dahil kung ex-cabinet member and you're pushing for illegal pogos, ibang usapan yun. Ayon kay Gatchalian, patunay ito na malawak ang galamay sa pamahalaan ng mga iligal na pogo. May haka-haka ang senador kung sino ang isinasangkot na ex-cabinet official. Meron na ako mga naririnig, may mga impormasyon. Inaantay ko na lang, kinukuha pa namin yung mga papeles para maging matibay yung ating hinala. Let the acts fall where it may. As long as ma-prove talaga nila na sila talaga ay ang nagtulak nito mga illegal pogos na ito. Sa July 10 ang sunod na Senate inquiry. Diyan din ikakanta ng Philippine Amusement Gaming Corporation kung sino ang dating gabineteng sinasabing sangkot sa operasyon ng illegal na pogo. Una nang sinabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na nakakatanggap na ng banta sa buhay ang ilan sa kanilang mga kawani, pero bahagi lang ito ng kanilang trabaho. Pinag-aaralan na ng PAOC ang ihahaing rekomendasyon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. kasunod ng mungkahi ng ilang mga senador para sa total pogo ban. This question needs to be settled fairly soon because our people are waiting for an answer as to what we would do what the executive branch would do in relation to this problem. Bukas ay formal namang maghahain ang PAOC ng kasong kidnapping at serious illegal detention laban sa mga nasa likod ng Porac Scam Farm. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Napuruhan ng dalawang mangingisdang Pilipino matapos sumabog ang makina ng kanilang bangka sa Bajo de Masinloc. Pero ayon sa kanila, hindi totoo ang ulat mula sa China na tumulong umano ang Chinese Coast Guard o CCG sa rescue operations. Kwento ng isa sa mga mangingisda, hinarang pa umano ng CCG ang pagsaklolo ng Philippine Coast Guard. Ito'y sa gitna ng kanilang malubhang kondisyon bunsod ng pagsabog. Ayon sa PCG, nailigtas na nila ang mga sugatang mangingisda nang mag-deploy ang mga Chinese ng rescue boats bilang propaganda lang umano. Nananatiling kritikal ang kondisyon ng dalawang mangingisda matapos magtamo ng second-degree burns ang kanilang malaking bahagi ng kanilang muka. Ang sabi nila nga, kung sakaling makatulong yung Chinese Coast Guard at lumapit yung BRP Sindangan at kukulong kami diretso, sinundan pa rin po kami nung nandun na rin kami nakasakay. Itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tatakbo ang tatlong Duterte sa Senado sa darating na 2025 midterm elections. Ito ang tugon ng dating punong ehekutibo matapos ihayag kamakailan ni Vice President Sara Duterte ang plano umano ng kanilang pamilya sa darating na halalan. Matatandaang makailang beses din na tinanggihan ni Digong ang pagkapangulo, ngunit sa huli ay tumakbo pa rin siya. Hindi na ako balik ng politika. Tapos na po ako. Laos na ako. Wala na akong panggastos, wala na lahat.
Ang naiwan sa akin siguro yabang. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na susuporta ang administrasyon sa pagpapaunlad at pagpapalakas sa puwersa ng Philippine Air Force. Ayon sa Pangulo, palalakasin pa ang kapasidad ng PAF, partikular sa pagdaragdag ng air assets, pagpapaigting ng cyber warfare communication systems at pagsasagawa pa ng mga development programs. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng ambag ng Air Force sa mga ginagawa ng gobyerno para maitaguyod ang seguridad sa bansa. As your Commander-in-Chief, I assure you of this administration's support in prioritizing your welfare, ensuring that you are all well attended to in terms of overall health and wellness, so you may perform your duties effectively and safely. Mahigit 6,000 pulis ang planong i-deploy ng Quezon City Police District para sa nalalapit na ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22. Nagsimula nang magpulong ang otoridad para sa mga ilalatag na estratehiyang pangseguridad tulad ng pagbabantay sa ilang mga lugar, pagdideploy ng K9 units, paglalagay ng signal jammer at paggamit ng mga drone malapit sa area. Ipatutupad naman ang gun ban at liquor ban simula July 21. Sa ngayon, wala tayong namomonitor na seryosong banta sa gaganaping zona ng Pangulo, but nevertheless, hindi tayo nagpapabaya and we do not let our guards down. Tuloy-tuloy ang pangangalap natin ng mga information, and once na meron tayong makuha, mag-a-adjust yung ating security environment. Tampok ngayon sa isang art exhibit ang nasa 80 painting gawa ng Persons Deprived of Liberty o PDL na nasa tanggapan ng Commission on Elections sa Maynila. Mismong mga inmates mula Bureau of Jail Management and Penology at Bureau of Corrections ang nagpinta ng mga makukulay na obrang gawa sa oil, diamond beads, canvas at iba pa. Inorganisa ito ng Vulnerable Sector Office at ni Comelec Chair George Erwin Garcia, kung saan nakasentro ang exhibit sa temang Pag-asa, Dala ng Paglikha. Parte umano ito ng rehabilitation program ng NBP, kung saan mapupunta sa edukasyon at reintegration program para sa PDLs ang lahat ng kikitain dito. Bukas at libre ito para sa publiko. Tatakbo mula July 1 hanggang July 5, 2024 ang exhibit na kasalukuyang nasa Chairman's Hall ng Palacio del Gobernador sa Intramuros. Habang tinitingnan natin ang bawat isang larawan na naandito, makikita natin yung puso at damdamin at konsyensya ng gumawa at lumikha ng bawat isa na yan. Makikita natin yung kanilang pagnanais na sa pamamagitan ng bawat larawan na naandyan, bawat art na nasa harapan natin, makikita natin yung kanilang pagkatao. Abangan sa aming pagbabalik, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. wala pa ring desisyon sa susunod na pipiliing kalihim ng DepEd. Ilang grupo sinabing huwag mag-appoint ng politiko kundi tunay na eksperto sa edukasyon. At 78 Filipino seafarers tumangging maglayag sa mga barkong dadaan sa Red Sea. Ang lahat ng mainit na balitang yan, abangan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Wala pa ring desisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa susunod na DepEd Secretary na kapalit ni Vice President Sara Duterte. Kaya naglabas na ng rekomendasyon ang ilang grupo. Mungkahi nila huwag mag-appoint ng politiko. Sa halip dapat ay eksperto sa edukasyon at may malasakit sa mga guro at mag-aaral. May Balitang A to Z, si Ace Cruz. Magdadalawang linggo matapos magbitiw sa gabinete si Vice President Sara Duterte, bakante pa rin ang posisyon ng kalihim ng Department of Education. Ngayon, naglabas ang Asosasyon ng Private Schools o COCOPEA ng listahan ng mga napipisil nilang magiging susunod na DepEd Secretary na isinumitin nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang dito ay sina Negros Occidental Representative Kiko Benitez, Senador Sani Angara, DepEd officials na sina Joyce Andaya at Gina Gonong at Father Wilmer Joseph Tria. Number one ay educational expertise,
Secondly, track record of managing, administering, and overseeing a department. Thirdly, the capacity and the ability to advance partnership and complementarity between government sector in terms of education and private education sector. Gate ng asosasyon, dapat ay eksperto sa mga isyu sa edukasyon ang susunod na kalihim dahil maraming problemang dapat lutasin sa sektor. Inilatag din ng Kokopeya ang ilan sa mga nais silang mabago ng susunod na kalihim. Address the mismatch between graduates and jobs and many others. Fundamental aspect that he has to address now, the corruption of values. And if that is not in the agenda of the secretary who will be incoming, he would not have a firm ground on whatever he would have to propose. Sinabi naman ni Senador Angara na bukas siyang magsilbi sa gabinete pero wala pa siyang natatanggap na alok mula sa Pangulo. And then see if the President needs us, then, we'd like to help him also. We're helping him in the Senate, so if we can help him in other ways, why not? Sa kabila nito, wala pang desisyon ng Pangulo sa susunod na magiging Deputy Secretary dahil kailangan anya maging maingat dito. Gate naman ng Teachers Dignity Coalition, dapat ay hindi politiko ang susunod na kalihim. Hindi politiko. Ang gusto nating maging Deputy Secretary ay kilala, no, at may karanasan sa pagmamanage, no, ng education sector. No, at pangatlong gusto nating maging sekretary ay may pusong guro at naging guro. Umaasa ang grupo na siseryosohin ng Pangulong pagkilatis ng mga nirekomendang pangalan para mayangat ang sektor edukasyon at ang kapakanan ng mga guro at estudyante. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Pinabulaanan ni Brother Eddie Villanueva ang kumakalat ngayon na video online kung saan makikita na may inirekomendang investment scheme si Villanueva kasama pa ang isang news anchor. Makikita na kuhang-kuha nito ang galaw ng dalawang personalidad maging ang paraan ng pagsasalita. Subalit ito ay isang Deep Artificial Intelligence o AI generated na naglalayong manipulahin at papaniwalain ang mga tao. Mariin namang kinukundina ni Villanueva ang anumang uri ng scam at kasalukuyang gumagawa na ng aksyon laban sa account ng scammer. Isa sa publiko na umano ng Commission on Elections sa kanilang website ang Certificate of Candidacy, Certificate of Nomination and Acceptance at Statement of Contribution and Expenditures ng mga kakandidato sa 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, layo nitong pagtibayin ang transparency ng eleksyon sa bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng karapatan sa publiko na makilala ang mga kandidato. Karapatan umano ng publiko na magkaroon sila ng access sa tama at totoong impormasyon para makapili umano ng matinong ihahalal sa pwesto. Layunin din ito na masigurong wala ng kasinungalingan na gagawin o ilalahad ng mga kandidato kapag nag-file na sila ng COC nang sa gayon ay ma-verify ang kanilang pinanggalingan at pagkakakilanlan. Matatandaang nahalal na alkalde sa si Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo na kamakailan lang ay napag-alamang siya ay si Guo Huaping base sa resulta ng fingerprints ng NBI. Mag-create ng napakagandang website na hindi mahahack at the same time hindi mababalahura. Isang website na gagawin natin public, hindi yung COMELEC website lamang kasi gusto nating ilantad sa publiko ano ba talaga ang mga sinabit nilang sose. Maglalagay ng voting precincts ang Commission on Elections sa loob mismo ng mga prison facility kung 50 o lagpas pa ang mga botanteng persons deprived of liberty. Ibig sabihin, dadalhin na ang mga voting machines at balota sa mga bilangguan. Samantala, kung mas mababa naman sa 50 ang botante, dadalhin na lang ng mga otoridad ang PDL sa kanilang respective voting precinct. Dagdag pa ni COMELEC Chair Erwin Garcia, plano rin nilang dalhin ang voting station sa lugar malapit sa mga katutubo at iba pang vulnerable sector para hindi na sila mahihirapan pang bumaba ng bundok o maglakad ng mahaba.
gusto natin ipakita yung pakikiisa sa kanila, pakikisama sa kanila, at gusto natin ipakita rin na hindi sila dinidisregard ng ating lipunan, lalo na ng Commission on Election, upang maging maayos din yung pakikitungo natin sa kanila, lalo na sa kanilang pagboto. At para lang ma-highlight din natin na sa darating na halalan, makakaboto ang mga kababayan natin nakakulong pansamantala habang nililitis pa ang kanilang mga kaso. Tumanggi ang 78 Filipino seafarers na maglayag sa mga barkong dadaan sa Red Sea ayon sa Department of Migrant Workers. Kasunod yan ang ipinapatupad na right to refuse policy para mabigyan ng opsyon ang mga Pilipinong marino na tumanggap ng deployment sa mga delikadong ruta. Mababatid na 4 na vessels na may sakay na Pinoy ang inatake ng militanteng grupong Houthi sa Red Sea. One reason could be yung hazard rates, no, the double ang sweldo. We have prohibited those whose ships have already been attacked from hiring Filipino workers to board ships. Hindi na naig ang lakas ng Gilas Pilipinas sa Under-17 men's basketball team sa 2024 FIBA Basketball U17 World Cup. Ito'y makaraang makaharap ng Pilipinas ang Spain na nauwi sa score na 96-34 points pabor sa Spain. Dehado na agad ang Gilas sa unang 5 minuto pa lamang ng laro at nakapuntos lang si Joaquin Ludovice sa 5 minutes 17 second mark kaya't nagsara sa 32 ang punto sa unang quarter. Nasundan pa ito ng ilang quarters na nauwi na sa ikalawang pagkatalo ng Gilas para sa World Cup. Sa ngayon, 0-2 na ang standing ng Gilas at nakatagdang humarap sa world's rank number 15 na Puerto Rico bukas araw ng Martes. Susunod, tambalang Maris Racal at Anthony Jennings. May upcoming movie. Ano kaya yan? At matapos ang successful 3-day concert, Nation's girl group na BINI, mag-aaraneta na ba? Huwag bibitiw, ang lahat ng yan abangan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Matapos dumugin ang 3-day concert ng Nation's girl group na BINI sa New Frontier Theater sa Cubao nitong weekend, next is in the Big Dome na nga ba? Habang tambalang Maris Racal at Anthony Jennings, may upcoming movie. Ano kaya yan? Alamin ang buong detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Hindi na talaga paaawat sa kasikatan ang Nation's girl group na BINI. Sa nagdaang 3-day concert kasi ng girl group nito lamang weekend, todo ang suporta ng Blooms. Priceless nga ang kanilang mga ngiti sa panunood ng nasabing concert. Nagpasiklab sina Aya, Mika, Johanna, Stacy, Maloy, Colette, Gwen at Sheena para sa kani-kanilang solo performances. Maging ang Team Bahay Blooms, hindi rin nagpahuli sa kanilang panunood ng live stream. Kasunod ng kanilang successful 3-day concert, masayang inanunsyo ng BINI ang upcoming Grand BINIverse concert sa Araneta Coliseum sa October 4. Kaya save the date na yan, Blooms! Samantala, tumanggap rin ng parangal ang BINI mula sa pamunuan ng New Frontier Theater bilang kauna-unahang Filipino girl group na may 3 consecutive sold-out show sa nasabing theater. Congratulations, BINI! Samantala, who's your date? Mama mo! Mama ko? Oo, mama mo. Na-miss nyo ba ang Snurin? Dahil matapos ang kanilang successful kapamilya teleserye ng Can't Buy Me Love, abay may new collaboration na naman ang hit Gen Z tambalan na sina Maris Racal at Anthony Jennings o Mathon. Tila click na click kasi ang banding ng Snurin dahil hindi lamang sila pang teleserye kundi pang endorsement pa. Napakasaya nilang kasama, yung chemistry nyo, very good. And then yung connection nyo sa mga tao. No? Very proud kami to have Maris and
Anthony. Kasabay nito, may panibagong sorpresa pa ang dalawa dahil may upcoming movie sila directed by Paul Lacsamana. Sa mga baton, Mars Nalgers at sa Jenny Sters. At thankful talaga kami sa inyong lahat. Alam ko, pareho-pareho tayo na nagugulat sa mga dumadating. And ako, kahit ako, hindi pa rin ako makapaniwala sa mga dumadating na blessings. Excited kami sa mga upcoming na gagawin namin. Excited namin guys. Wala pa namang anunsyo kung ano ang magiging title ng bagong pelikula at kung kailan ito ipapalabas. Kaya abangan! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. At para naman sa ating balitang nakaka-good vibes, sino ba naman ang hindi kikiligin sa mga opa? Kaya naman ang mga girls' dream na dream ang makapangasawa ng Malakorean star ang aurahan. Maging aktres na si Andrea Brillantes, trending tuloy sa kanyang bride outfit sa fan meet ni Kim So-hyun. Mag-idol rin kaya ang kanyang gustong groom? Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa author na si Jim Rohn. Para sa kanya, hindi ka binabayaran para sa oras, kundi para sa halagang dinadala mo sa oras. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Sa ngalan ni Barbie Mulak, ako si Daniel Castro. Maging maalam, makialam. Magandang gabi, Pilipinas!